Nasaan yung hardware din eh? Putol, nawala. Hey. Nanakawan kami sa bagong farm. Nagulat ako doon sa pangyayaring yun ah. Hindi ko inaasahan yan. Yep, maliit na halaga ang katumbas kung tutuusin. Pero nakakagulat na experience. Tuloy pa rin ang project syempre. Walang uurong. At nakita na natin ang sipat sa may bangin. Kita na. Pangita na. Puro bangin. Mukhang nakalutang ang ating bakod dito ah. Tara. Dito pa rin tayo sa ating farm at magtutuloy tayo ng project natin dito. So, dalawang grupo ulit tayo. Isang grupo natin nag-barbed wire at yung isang grupo naman natin sa bakod pa rin tayo. Magsisipat tayo. Diba ando na tayo dun sa may bangin. Ang nagba-barbed wire natin ay si Jeric. So si Jude ulit. Nakabitin na naman siya sa kawayan kasi siya yung naghihila. Yan. So ganun pa rin yung style natin. May maghihila. And then si Jeric siya yung magkakapit ng barbed wire. Yung sinasabing pagbabarbed wire. Kahit higa ng elepante ayos lang. Ang isang team, ako, si John Paul at Alan. Sinisipatan na namin ang bangin na side. Medyo challenging ito for sure. Nakalutang ata ang ating bakod ah. Inayos namin ang mga lubid. Na masimula na ang poste dito sa gitna ng bangin. Medyo ano to, challenging. Nakalutang tayo sa ano. Nakalutang tayo. Kaso, ang tatamaan, as in gitna ng bangin. Tinatalian ni Alan pa kontra kasi sumasala siya sa muhon pag hinihila kasi pag ganun siya eh. Punta doon, sumalasala siya. At ito ang purpose ng mataas natin ng mga poste. Masipat natin sa taas ng bangin at mas accurate ang bakod natin. Tinapasan din namin ang mga part na humaharang sa sipat. Tingnan mo naman kalayo ng sinisipat namin at ang taas. Sa sukat ko, nasa 12 feet ang lalim ng bangin. So ito na yung dulo ng muhon, yung pinakuna nating pinostihan. Anahan natin, palitan natin para mataas din, masipat natin mula doon sa huling muhon. Hindi kasi namin masipat na maayos kaya kailangan palitan ng poste. Nung nilagay ko, napakahaba kaya pinutulan ko. Matitinding linisin to, yun o. Tapos yun yung tapat sa likod nito mga to. Madami-dami kaming hinala sa part nito. Nakalutang na naman din niya. Abot-abot naman namin yan, likuran ng mga puno. Yun, sipat doon sa labas. Doon sa labas para sipat doon. Yun, kita na. Pangita na puro bangin. Dami nating na ano na bangin oh. Ayan oh. Yan. Yun. Lahat naman niya ay workable basta may tiyaga at may pondo. Natapos natin ang madaling part. Ang mas mahirap na part, magbakod na mismo niyan. Nasisimulan na sana magposte. May report sa akin na ano daw. Nasa dulo na tayo dito. O kaya mahigpit nga naman oh. Nang mapansin ko na, pinutol nyo palang barbed wire dyan? Hagwire? Japon! Nasaan yung hagwire din eh? Hindi mo ilahin, Jones. Dito. Di ba may tira pa din eh? Putol, nawala! Ang haba pa nun. May tira pa yun eh.
Baka iaabot pa yun. Baka hanggang doon pa yun, sa gitna. Putol. Diba tayo? Yeah. Kaya nga, baka hanggang doon pa yun eh. Mahaba ba? Oh, yun. Ayun ang dutong ano. Sige, nandito yan. Naka ano yan dito? Hindi pa yan. Yun lang, nanakawan kagad tayo dito. Hindi ko kagad napansin na nag-video lang ako. Sa mga hindi naaalala, ito ang kuha natin sa hagwar na naiwan dito. Medyo marami-rami pa. Patapos na kami din eh. Nandito na kami sa sulukan. Sulukan na kami lahat. Yan. Yan na yung kantuhan. Hindi ko lang napansin na wala yung ating hagwire. So, tanawin natin si Nay Tasing. At banggitin natin na may ganitong pangyayari. Sinabihan ko si Inay Tasing at Itay. Gugulat po eh. Video nga ako na rin dulo na rin. Wala yung aming hagwire din eh. Anyway, at least nag-iwan ng dugtungan ang kumuha at hindi ni Rolyo ang nailatag na namin. Thanks, I guess. Dinugtungan na lang namin at nagkwentuhan lang kami ng konti pa ni Itay. Ako eh, napakabilis din kung gupitin na rin. Yung lalambot din yan. Walang 20 segundong magbibit-bit ko rin. May galang flash eh. Nagulat ako doon sa pangyayari yun ah. Hindi ko inaasahan yan. Kasi hagwire lang siya. Pero mahaba-haba pa rin siya. Siguro cost pa rin nun nasa 700 pesos. Katumbas. Kasi halos kalahati pa siya. Binanggit ko lang kina Tay at Nay para aware sila na may ganung pangyayari dito. Para safe din sila. Tingnan natin ang mga susunod na kabanata. At inilatag na lahat. Target na maikapit lahat yan para wala tayong tira na lisan na hagwire. So yun, nailatag ko na yung isang hagwire. Tapos ko nang ilatag. Sila naman ay nagtatali. Yang bali, umabot lang siya hanggang din eh. Yan. Hindi siya umabot doon sa dulo ng kantuhan. Pero okay lang yan. Kaya pa namang hagwire dyan. Tutugtungan na lang natin. O dapat mahigpit yan ha para hindi tayo mapasok. Oo naman. O mahigpit dapat yan. So pare-pares kaming nagulat sa nangyari. Pero kami nanunubok sa amin, wala po kaming ginagawang masama. Kami nandito lamang para ayusin itong ating property. Hindi po kami lalaban. Pero kami po yung inyong lubayan. Ano nga, tama? Magpakailan. Sa ganito pangyayari, naniniwala kami ni Jay na basta wala kaming masamang intensyon sa lugar na ito at maganda ang pakikisama namin sa lahat, magiging okay din. Pero mahalaga na may contingency tayo. Katulad ng nabanggit ko, handa tayo. Nag-double time kami sa pag-alambre. Aha, lawak na yan. Scott. Medyo iniisip ko pa kung paano magiging diskarte natin doon sa mga bangin. Ngayon na papunta na tayo doon, ang gagawin ba natin ay susubsubin muna natin yung mataas or ibababa na natin siya doon para secure na natin kung ano yung linya ng ating property. Kaya natin, sunod. Nag-wrap up na kami kasi ang agang dumilim rin ngayon. Okay, nakarami na tayo ng bakod, nakarami na rin ng hagwire, nakarami na din ng ating barbed wire. Nasa challenging part na tayo dun sa bangin. Pag-isipan natin mabuti kung paano maging diskarte. Yun lang, maraming salamat, subscribe.